kapatid, ay dako tayo ngayon sa ating tanungan portion. So sa mga nandito po sa Zoom ay pwede po kayong mag-raise hand. Virtual raise hand po natin mga kapatid ay nandyan po, no? I-click nyo lang po yung react. Then hanapin nyo po yung raise hand para po kayo ay makapag raise hand at makapagtanong dito sa ating Zoom. But dahil wala pang naka-raise hand dito ngayon sa ating Zoom, well, hanapin natin dito ngayon sa atin pong Facebook at YouTube. Baka meron ditong mga katanungan. Dito muna sa atin pong Facebook. Mayroon ako dito pinanakita ng tanong. Yan. Okay. Medyo masilan yung tanong ni Abdullah Abungan Mayo. May kabastusan. Hindi ko yan babasahin bro Okay. Brother Jun, ay ito pala. Tatanong. Itatanong ko sana, sabi ni Tyra L. Crisostomo, kung kailan ba natin malalaman ang pangalan ng Diyos Ama? Just asking. Thanks in advance. Okay, bigyan natin yung pagsagot po dyan, no, sa bagay na yan. Bago po natin ibigay yung pagsagot, nandito pala si Brother Wendell Talibong. Brother Wendell. Brother Wendell Talibong, hindi siya nakaku-host. I-unmute ko lang. Unmute lang po, bro. Para muna sa greetings. Brother Wendell Talibong. Unattended pa siya. So, bigyan na natin ngayon mga kapatid. Ulitin ko po yung tanong dito, no? Sabi niya po ay, kailan ba natin malalaman ang pangalan ng Diyos Ama? Just asking. Thanks. So, bigyan natin yung pagsagot kay Brother Jun Ray. Yes, Brother Romel. Ang tanong kung kailan malalaman ang pangalan ng Ama. Kailan ba natin malalaman ang Ang pangalan pangalan ng... ng Diyos Ama? Well, matagal na panahon na pinaalam. No? Basahin nga natin ba ni Romel ang Exodo 3, 14-15? Exodus, sandali Exodus 3, Sa magandang 14. balita, Biblia. Okay. Exodus 3, 14, 15, no? 3, Oo. 14, 15. At ganito po, no, mga kapatid, ang ating mababasa sa magandang balita Biblia. Yan. Okay. Ano yung Bible? Bible. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac, at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Hanggang kailan daw itatawag yung pangalan, Brother Romel? Magpakailanman. Yan. Hindi magbabago. Anong Oo. pangalan yon? Ako'y si ako nga, Yahweh. Yung Yahweh. No? So, si Yahweh. Tetragrammaton yan. No? Yan ang bali bigkas ng pangalan ni ng ating Diyos, no, in biblically speaking or scholarly speaking. Yan ang ibinigay niya na pangalan para siya ay makilala ng mga tao. Kasi nung unang panahon pa, kung babalikan mo kasi yan, nung tinawag niya si Moises na papuntahin doon sa Ehipto para ipalabas ang kanyang bayan, sinabi ni Moises kasi na, paano Panginoon kung itanong nila kung ano ang iyong pangalan, ano ang isasagot ko? So yun ang naging sagot ng Diyos. Sabihin mo na si ako nga, inutusan ka ni Yahweh. So yun po yung naging pangalan ng ating Panginoong Diyos. At kung titingnan natin ang fundamentals of Catholic dogma,
Sa Old Testament daw, sabi ng simbahan, mayroong naitala na 7 pangalan ng tunay na Diyos. 7 pangalan. No, yung Almighty, uh, El Shaddai, El Elyon, basta 7 sila. Based po sa aral natin, 7. Pero sa 7 po na iyan, ang proper name according to our church is Yahweh or yung tinawag na Yahweh sa wikang Tagalog. So yun ang pinakapangalan ng Diyos. Baka malito tayo, no? Di ba yung Diyos natin tatlo? Sino sa tatlo yung Yahweh? Okay? Di ba mayroon ang ating Diyos ay ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. So kung tatlo ang persona ng Diyos, sino sa kanila si Yahweh? Sino ang pinaka may pangalang Yahweh? Ang Ama ba? Ang Anak? Ang Espiritu Santo? Brother Romel, tatanungin kita, Brother Romel. Brother Romel, Yes po. yun bang pangalan? Pwede ba yung gamitin ng maramihang persona? Hindi. Hindi. Ibig sabihin, yung pangalan mong Romel, ikaw lang na may-ari? Mm. Ikaw lang may pangalan ng Romel sa mundo? Ano, yung ibig kong sabihin po na yung uh, Pangalan, yung pangalan. yung Pangalan. pangalan. Kasi yung Yahweh Ulitin ko kasi yung... bro, Oh, oh, ginamit yun sa Ama, Anak, Espiritu Santo eh. kaya nga, ulitin ko ulit. Kasi ang tanong kasi specific sa pangalan. So, tatanungin kita ulit. Yun bang pangalan? Pwede ba yan gamitin sa maraming persona? Yung isang pangalan. Like sa'yo, Romel. Pwede bang may iba pang Romel? Pwede. Parehas kayo ng pangalan. Parehas. Pero magkaiba kayong persona. Oo. Yan Tama, yung sa mali. Trinity. Yan din ang Diyos natin. Huwag kayong mawindang sa mga tanong na kung Yahweh ang pangalan ng Diyos, sino sa tatlo ang Yahweh? Hindi silang tatlo ang Yahweh. Ang persona nilang magkaiba, ang kanilang pangalan iisa, Yahweh. Pangalan po yan, Yahweh. Okay? Yan ang dapat nyong malaman. Kasi isa kasi sa ginagamit ng mga anti-Trinitarian, sino sa tatlo si Yahweh? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sa turo ng simbahan, yung term na Yahweh, sa kanilang tatlo yan, Ama, Anak, at Espiritu Santo, kasi yun ang kanilang pangalan. Diyan nagpakilala ang Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Espiritu Santo. Yun pong Yahweh, isinalin po yan sa terminong Griego, no? At ang pagkasalin po niyan is Kyrios. Dahil nga sa wikang Hebreo, napakabanal ang pangalang Yahweh. Hindi yan basta-basta binabanggit kasi pwedeng magkasala. Noong unang panahon, pwedeng magkasala ang sino mang nabanggit sa pangalan ni Yahweh, lalong-lalo na kapag ginamit ito, pagbigkas ito na walang pagalang. Magkakasala po. Blasphemous po yan noong unang panahon. Kaya nga ang mga Hudiyo, pinalitan nila yan sa Hebreo na Adonai. At yung Adonai, nung isinalin ang Old Testament sa Septuagint version, yung Adonai, yung translation ng Adonai, naging Kyrios po yon. Kyrios sa English, Lord. Kaya nga, ang tawag natin ngayon sa ating Panginoong Kristo ngayon, Lord, Yahweh, Jesus. Ganon din ang Holy Spirit, Lord, Yahweh, Holy Spirit, ganon din ang Ama. No? Panginoon din natin yung Ama. So silang tatlo, ang pangalan nila is Yahweh. Iisang pangalan nila na may tatlong ibang persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. 28:19 ng Matthew, Brother Romel. 28:19. 19. Okay, ito po yung ating mababasa dito. Ayan. Kaya umayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ilang pangalan ang ibinigay? Tatlo. Isa lang.
Ano tatlo? Tatlo yung, Hindi, ang tanong, ilang pangalan ang ibinigay? oh, nasa Ilan singular pangalan? form. Singular form, pangalan nga lang eh. Sa pangalan ng, hindi naman sa pangalan ng mga. Di ba? Tama, mali. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ibig sabihin yung kanilang authority sa pangalan ng Diyos. Yung Diyos, sa pangalan ng Diyos, Yahweh. Exodus 3:14-15. So yun ang sagot natin, Brother Romel. Ang pangalan ng Ama, matagal nang naihayag. Yun ay ang Yahweh. Okay, ayan, oh. Salamat po, no, sa pagsagot. At tingnan natin kung meron ng ka-raise hand sa ating Zoom. Wala pa ring naka-raise hand. And dito sa ating comment section, wala nang tanong, ah. Okay, okay. Wala yatang ibang tanong dito, ah. Baka merong mga tanong dyan sa inyo. Ay, wala kasi akong dito na tanong, eh. Sige, tingnan ko muna dito sa akin, Brother Bro Romel. Romel, Kasi tignan mo sa YouTube channel ng Punto por Punto. Mayroong mga tanong doon yata. Ngayon live. Sige po. Silipin natin yung punto por punto. Punto por punto. Ito. Punto por punto. Ito. Sabi ni Nestor Dolor, bakit galit ang sulpot na sekta sa mga santo ng Catholic? Kasi, ayun, mga angkan ni, ay, akala ko tanong, hindi pala. Nagbigay pala ng statement. Eh, ask Ano lang daw? po bro Ah, kung pwedeng dasalin ang prayer sa Commission of Care of Soul and Body nasa Deliverance Book ni Father Reperger kahit wala sa State of Grace. Brother Romer, nasa iyo yata yung pagsagot nito. Ano yun, bro? Ito yung tanong po. Ask ko lang bro, kung pwede dasalin ang prayer na Commission of the Care of Soul and Body nasa Deliverance Book ni Father Reperger kahit wala sa State of Grace? Okay. So, ganun po, kapag nasa deliverance prayer po talaga, yung mga prayer po natin na kinukuha, dapat po tayo na nasa grasya. Mm-mm. Kasi kaya mo nga nadasalin, bakit hindi mo kaya na pumunta sa kumpisalan na doon mo makuha at mabalik yung sanctifying grace na hinubad mo. So, Mm. bakit bakit madali lang natin na basahin pero hindi natin kaya na pumunta sa kumpisalan? Yan lang po kasimple. Ganun lang po talaga kasimple. Bakit gusto natin na magpalayas ng demonyo pero yung mga ginagawa natin na kademonyuhan, bakit hindi natin muna palayasin? So marami pong ganyan ngayon na nangyayari na atat yung parang ghost hunter tayo. Hindi po tayo ghost hunter. Mm-mm. Ano po tayo? Yung ang ano natin, yung kabanalan. Unahin muna natin yung sarili natin, kilalanin muna natin yung sarili natin bago tayo umatake dun sa kalaban. Kasi once na hindi natin kilala yung sarili natin, tapos hindi din natin kilala yung kalaban, ano mangyayari? So masisemplang pa rin tayo sa huling huli. So nasemplang na nga, baka pa anong gagawin ng demonyo at retaliate tayo. So ang pinakamadali lang po talaga is punta ng kumpisalan, conversion. As simple as that. Kasi kapag kaya natin magdasal ng deliverance prayer, how much more pupunta doon sa simbahan para magkumpisal. So yun po ang pinaka-importante talaga. Wag po tayo na mag-pray kaagad ng deliverance prayer as long as hindi wala po tayo sa grasya.
Kasi yung retaliation, hindi natin alam eh. Baka bukas, baka sa susunod na araw, or baka 50 years pa. Kasi yung demonyo talaga, nag-iipon yan eh. Nag-iipon yan ng igagante. Baka yung sa pagganti nila, hindi na tayo makabangon. Baka didiretso tayo. Ang dami na. Mayroon akong kaso dito, dalawa. Patay talaga doon sa Bohol. Marami na din eh. Kasi nagdeliveran sila, tapos balik ng albularyo. Di anong nangyari? Patay. Pinatay talaga sila. Yung isang bata doon, ano, ang lagnat, grabing lagnat, pumunta ng doktor, hindi pa rin gumaling. Tapos, albularyo, ganun pa rin. So, anong ginawa? Pumunta sa last option na nila. Ito talaga, kasi yung mga Katoliko eh. Last option na yung simbahan. So, pagpunta doon sa, sa office, diniliberan. So, pag deliverance, tanggal talaga yung lagnat. Automatic, tanggal. So pag-uwi sa bahay, sabi ng mga kapitbahay na ay ibalik natin doon sa doon sa albularyo kasi meron yung tahas nga yung ipapagawa ng meron baka gagawin niya na baka may ang diyan na ibibigay na kapangyarihan na manggamot, mga ganyan, sabi ng mga marites din ng kapitbahay. So dinala ng mga ng nanay at tatay doon sa albularyo. Alam niyo, pagbalik sa kanila patay, okay na sana yung bata. So kapag ka ganun po, wag po tayo kasi yan po ang nakakatakot eh. Once na sinubukan natin nasaktan yung mga demonyo sa prayer, mag-ingat ka. Baka ikaw ang isusunod nila kapag Mhm. wala ka sa grasya. Delikado po yan. Kaya nga po, ang advice namin, pray the rosary, pray the chaplet of divine mercy. Kung kaya mo nga na magdasal sa deliverance, how much more na hindi mo kaya na magkumpisal. So yun lang po, bro, Romel. Ayan, maraming salamat po, Brother Romer, sa napakagandang pagtugong o pagsagot po sa katanungan. At dahil may nakaresan dito sa ating Zoom, bigyan natin ng pagkakataon itong nakaresan. No? Unahin po natin dito si Brother Restituto Baay. Kapatid, good evening. Good evening, bro. Good evening sa lahat diyan. Bro, Mhm. ito lang tanong ko, bro. Bakit yung ibang sikta pakialamero sa doktrina natin, samantalang tayo hindi man nakialam sa kanilang doktrina? Hindi pinakita lang ba nila nga sila tatag lang ng tao dahil ang tao mahilig makialam sa iba? Yan, maganda yung tanong. Okay, so bigay natin po no, kay Brother Wendell. Brother Wendell Talibong, sa greetings at sagot na rin po. Okay, okay. Magandang gabi sa umaga sa lahat na maabot natin. Ang katanungan ni kapatid na Restituto ba ay bakit ang ibang religion ay umaatake talaga sa simbahang Katoliko? Una, alam naman natin na isa sa mga ancient tactic ng demonyo ay to divide and then attack. Divide and then attack. At alam naman din natin na yung pagsulpot sa iba't ibang mga sekta ay dahil sa babala na una ni San Pablo sa ikalawang Korinto 11, 12 hanggang 15, na may mga bulaang mga mangangaral na lilitaw tulad umano ni Satanas na magkanwaring anghel ng liwanag. So, ayon kay Father Jose Francisco Siqueira, ang isa sa mga taktika kasi ng demonyo ay mailayo ka sa sakramento ng simbahan. Sa simbahang Katoliko lamang nandito ang tinatawag na fullness of truth. Meron tayong sakramento, meron tayong mga sacramentals, at itong lahat ng mga sakramento, all sacraments operate if the person is cooperate. Pero, alam natin na ang ating kalaban ay grabe talaga ang kanilang hatred sa tunay na iglesia. Kung maalala ninyo,
si Pope Leo X. Si Pope Leo X, siya ang nagsulat sa prayer, Saint Michael the Archangel, defend us in the battle against devil. Si Pope Leo X, siya ang nag-compose sa exorcism, Exorcissimus ti omnis immundi spiritus omnis satanica. Siya. Bakit? Dahil may nakita siyang revelation at nawalan siya ng malay. Ano yung revelation? Humingi si Satanas sa Diyos. Gigibain ko ang iyong simbahan. Anong sabi ng Diyos? Di magiba ang aking simbahan. Bigyan mo ako ng pagkakataon. At pinaniniwalaan sa mga Catholic theologians, nagsimula umano yung matinding pagiba 1914 sa digmaan. Di po ba? May mga lumitaw din na mga piking iglesia. Sa naturang giba, maliban sa digmaan sa loob ng sinapupunan at paglitaw ng iba't ibang mga relihiyon. Yun ay bahagi sa pagiba. Kaya napansin niyo, Aristotle, kung tingnan mo kapatid, yung doktrina ni Anton LaVey, na founder ng Satanic Church, ano yung doktrina niya? Una, against siya sa seven sacraments ng simbahang Katoliko. Against siya sa sign of the cross. Against siya sa veneration of the bodies of martyrs. Against siya sa Blessed Virgin Mary. Against siya sa purgatory. Against siya sa intercession of the saints. Tanong, di po ba yung tinututulan ng Satanic Church, yun din ang tinututulan ng mga iba't ibang sikta? Kaya bakit pinagtutulong-tulungan nila ang simbahang Katoliko? Dahil ang Katoliko ang tunay. At ang layunin ng demonyo upang ang tao'y mailayo sa sakramento na yun ang kanyang daan patungong langit. Yun po. Ayan. Maraming Salamat. salamat sa napakaganda at malinaw na kasagutan, Brother Wendell. Brother Bro. Instituto Baay. Salamat sa magandang sagot dahil ako kasi napansin ko pabalik-balik lang sila ng mga revolto, mga ano diyan, o ano pa si Mama Mary, galit na galit sila, wala namang ginagawa si Mama Mary sa kanila. Saka pabalik-balik kahit na matalo na sila sa debate, pabalik-balik pa rin. Kaya naisipan kong bakit ganyan sila. Yun pala. Salamat bro Wendell. You're welcome, kapatid. Alright, maraming salamat kay Restituto Baay. At dito na po tayo ngayon mga kapatid sa susunod na magtatanong kay Kipi IM LV Magsino. Kapatid, good evening. Kipi IM, yan. Good evening, bro. Good evening po. Ano po yung katanungan? Tatanong ko lang po, bro. Ang Sacrament of Anointing of the Sick, pwede po bang maulit to pa sa isang tao? Halimbawa, pag nagkasakit siya, tapos ulit nagkasakit, pwede po ulit siyang magpa-anoint of the sick? Sige po. Yan. Ibigay natin yung pagsagot kay Brother Angel Santos. Brother Angel? Amen. So, yung pong tanong nyo kung maraming nagtatanong yan, pwede mo bang umulit kapag nagkasakit? Kahit naman hindi yung nagkasakit, ang turo na simbahan dyan, walang limit po ang anointing of the sick, basta't available si Father. So, kahit every week yan, papuntahin natin si Father, pa-anoint yun ng oil. So, pwede po yan, kapatid, no? Wala pong problema dyan. Okay, thank you, bro. Angel, Yes po. and, may turo din ang simbahan natin na mas mabuti umano na yung mga dinala sa ospital dahil sa sakit, bago dalhin sa ospital, sisiguruhin makatanggap ng anointing of the sick.
Dahil meron kasing marami nang dinala sa ospital, ngunit hindi nakalabas na buhay. So, mas mabuti na sigurado. At kung naghihingalo na talaga ang pasyente, makiusap kayo sa pari na maliban sa anointing of the sick, ibigay din sa pari ang tinatawag na apostolic pardon. Yun ay tinatawag na plenary indulgence para sa may sakit. Yun po, Brad Angel. Tsaka idagdag din po natin, no, ang mas malaking makakatulong yung sa diary ni Sister Faustina. Ito pangako ng ating Panginoon sa Kristo sa lahat ng mga no, sa lahat ng mga lalo na nag-aagaw buhay na, no. Idasal daw po natin, no, for the forgiveness of his sin. Kahit ano man daw kasalanan yan, ang sabi natin Panginoon sa Kristo kay Sister Faustina, yung Chaplet of Divine Mercy, kapag dinasal natin yan, kahit daw gaano kalaki pa kasalanan ng taong yon, no, mapapatawad yun. Kahit ang tanong ng iba, paano hindi na nakakapagsalita yung tao? Walang problema po yun. Sa lahat ng nakikinig ngayon, inuulit lang po natin, no, maliban sa anointing of the sick, no, kasi kasama na rin confession yun. Kung nakakapagsalita pa siya, kailangan talaga yung confession doon, no. Ipapa-confess ni Father yan bago niya i-anoint. And then kung talagang yung mga naghihingalo na later wala nang pare, no, another way po, no, para posible, ang dami rin gumaling diyan, yung pagdarasal ng Chaplet of Divine Mercy, no, very miraculous prayer po ng simbahan, no. So si Jesus po kasi grabe. So ating Panginoon sa Kristo mismo, no, sa bibig niya mismo nagsabi niyan na idasal daw po sa mga may naghihingalo ngayon, no. Ulitin lang po natin ito kasi napakahalaga nito para sa kaligtasan ng kaluluwa o kung ano man o chance na gumaling. Itong prayer na to, hindi po alam ng maraming Katoliko sa buong mundo ito. Yung Chaplet of Divine Mercy, napakahalaga po. Idasal natin yan sa tabi mismo ng may sakit. Dalawang bagay po, pwede siyang gumaling or hindi man niyang gumaling, mapapadawad daw ang kasalanan ng taong yun. Kahit gaano daw kalaki, no, ang kasalanan niya mapapatawad pa. Sister? Opo, bro. Bali, bro, may dagdag lang po ako. Halimbawa, kagaya kasi may incidents kami nangyari kanina. Ang dying na yung pasyente. Tapos, inantay namin yung pare. Ipiesta ho kasi ng Nazareno. Inantay mga almost 2 hours, 1.5 hour. Hindi na inabot talaga. Meron bang matawag doon na valid pa rin yun kasi willing naman sila pero hindi nakarating yung pare, hindi inabutan, patay. So ang tanong niyo po yung mismong mga kamag-anak ang nagtumawag ng pare pero hindi lang nakarating si Father, ganun po ba 'yon? Opo. Okay. Well, nandun naman po yung intention at willingness, no? So it's no fault on our own, but ang Diyos kasi tumitingin sa intention. Kahit nga sa misa, halimbawa gusto mo magmisa pero nangyari na traffic ka pero you're willing, no? O kaya mag-confess ka, gusto mo pero yung pagkakataon hindi no, dahil nga halimbawa nagka-problema sa biyahe o no. And sabi nga ni Father Bobby, ang Diyos alam niya yung intention, no? Alam niya yung intention natin lahat. Sabi nga pumupunta ka pa lang sa simbahan, bago ka pumunta, alam na niya intention mo, no? Pumupunta ka pa sa kumpisal. So ganun din 'yon. So yung mismong pagtawag mo pa lang doon, alam na ng Diyos na you're willing, no? But at the end, paalala po sa lahat, no? Sana hangga't nabubuhay na nakakalungkot lang minsan. Alam mo yung kapag nagkakasakit, tayong mga kamag-anak ang talagang no? Sana po habang buhay tayo, nandiyan na po yung confession. Mag-confess, magbalik loob na. Kasi nangyayari ngayon, although turo ng simbahan yan, ipagdasal ang mga patay, tapos yung mga may sakit, ipa-anoint. Kasama po talaga sa turo ng simbahan, pero walang pinakamahalaga. Tanda po natin naalala ko tuloy yung pare na nung binasbasan yung bangkay nga, no, patay na sa burol. Sabi niya, makakapunta na po ba sa langit yan? Natawa yung pare. Sabi niya, this is just a blessing. Hindi po ito pampasalba ng kaluluwa.
ang magkakapag-save sa kaluluwa natin, yung ginawa natin nung buhay pa tayo. Okay, blessings are just blessings, yes. Pero hindi po yun guarantee na makapupunta sa langit yung mga ano natin. At kaya nakakalungkot lang, bakit ng mga buhay pa yung mga kamag-anak natin minsan, pero hindi nagtanong, pwede ba siyang dalhin ang kamag-anak na namatay na protestante, ipipilit, ilalagay sa ecclesiastical burial, ibig sabihin, protestante siya pero ipapa-bless kay Father. Eh, ang turo ng simbahan, Code of Canon Law, hindi pwede yon. Bakit? Wala ecclesiastical burial sa isang taong protestante na ayaw sa pare. Dapat noon pa, inano natin siya na mag-convert sa Catholic, di ba? Tapos, nung patay na, ipipilit nga naman ng mga tao. Tama naman ang simbahan. Eh, nung buhay siya, dapat inano natin, parang gano'n, no? We also have the obligation, no? Na to evangelize people. So, yung pong tanong nyo, yes, nando po yung intention, no? But at the end, sa lahat ng nakikinig, no? Pinapaalala ko po gabi-gabi to. Pagsunod, yun po yung tema ng ano ngayon, no? Nung pong Esos Nazareno, yung translasyon natin. Pagsunod, habang buhay, habang malakas. Kasi pwede natin ipag-pray sila. Ang problema kasi natin, sister, di ba, tama ba yun na hindi naman natin alam yung namatay na yan kung nasan eh. Di ba? So we keep praying on them, but paano kung nasa impyerno na yan? Malabo na yun. No one knows. So mas maganda po sa lahat, no? Okay lang, i-pray natin, pa-anoint natin. But sana, habang buhay ang mga kamag-anak natin, evangelize na natin. Kung susunod, fine, no? O, salamat sa Diyos. Pero pag hindi, ipag-pray po natin sila na for conversion, no? Para makapagsisi. So, yun po, no? Sana habang buhay tayo, malakas. Salamat sa Diyos na bigyan tayong pagkakataon makapagbalik loob. Sana ngayon pa lang mag-confess na and talagang proper. Kasi mga kamag-anak natin naggahol sa mga ganyan, magpapaanoin tayo, no? Mag-pray tayo para sa kanya. Pero at the end, it's you and Jesus, no? Pagka ginyats tayo, yung ginawa mo pa rin eh, di ba? Maraming kang mababasa sa Biblia, biblically, ayon sa gawa eh, hindi sa ayon sa ano ayon sa ano ni Father or something. May chance po doon, no? But talagang yung gawa at habang malakas tayo, sister, no? Pwede po 'yon. Yung intention natin, okay na rin po 'yon, no? But at the end, yung gawa pa rin niya ang hahatol sa kanya. Sabi ni Jesus, ang salita kong hahatol sa inyo. Ibig sabihin, yung salita ng ating Panginoon Kristo, pag hindi sinunod ng kamag-anak nating namayapa, sabi ni Jesus, doon siya hahatulan. Sa gawa, even sa salita, hahatulan tayo. So yung intention natin is, alam na po ng Diyos yung intention natin. Pero sana mas makakabuti po sa mga kamag-anak natin. Habang buhay pa, sana po i-evangelize na natin para makapagbalik loob na, para kung ano man, hindi man na paano yung of the sick, at least siya mismo, no, na-repair niyo yung damage dito pa lang sa lupa, nakapagbalik loob na siya. Sister? Thank you po, bro, Brother Angel. Meron lang po ako last na lang pong follow-up. Meron po ba tayong reference na para i-explain or mas maikatikais natin na meron tayong reference na kailangan talaga o necessary talaga ang anointing of the sick sa mga sick people, lalo na yung mga dying? Meron po. Douay Rheims version po, no? Sa James chapter 5 verse 14 to 16. Bro Romel? Bro Okay, Romel? ito po. James chapter 5, 16. 16, no? Tama? 14 to 16. Okay, 14 to 16 Douay ng Rheims tayo, Douay no? Yung Rheims. Douay Rheims, opo. Okay po. Hanapin natin dito yung Douay Rheims. Ito yung Douay Rheims. Ito po ay mababasa natin mismo sa Biblia. Ayan. Is any man sick among you? Let him bring in the priests of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord.
Ayan po, no? Anoint. So, him with oil in the name of the Lord. Tayo lang mayroon yan. Natawa tuloy ako kay SLTV. Kami ginagawa namin yan. Sabi naman ng taga-MCG. Ay, natawa tuloy ako doon. Nabulaga siya dyan eh. Dyan sa anong yan. Doon sa talatang yan. Walang ganyan sa mga protestante nating kapatid. Yun po kapatid. Hanggang 15 bro. Ituloy po natin. Okay. And the prayer of the faith and the prayer of faith shall save the sick man, and the Lord shall raise him up. And if he be in sins, they shall be forgiven him. Ayan. So, letra por letra po yan, no? Yung mga kasalanan niya, forgiven, kasi may kasamang confession po yun. So, yun po, eksakto, letra por letra po yan. James 14-15, Douay Rheims version lang po mababasa yan, sister. Maraming salamat po, Bro Angel, at sa lahat ng punto. Thank you so much po. Salamat po sa Diyos, Bro Romel. Bro Jan. Thank you sa iyo, TLV Magsino, sa iyong katanungan. And then, thank you kay Brother Romel sa pag-back up sa akin. Kasi yun, inakit ko na si Jovel sa taas. And then, tama yung, naalala ko si SLTV, sabi niya yung daw, yung pagpapagaling daw, wala na daw yan, pinapatigil yung pagpapagaling. Narinig ko yun. Natatawa lang ako, nag-live ako noon, narinig, bandang huli lang ako after ng work ko. At siya yun, nabulaga siya doon, nanahimik, nung binasa mo yan. Sabi, ginagawa, nawala yung sagot niya ba yan? Sinabi niya daw, gano'n. Kung ano pinagsasabi. Ang sabi niya, ay hindi namin ginagawa yan. Sabi niya, hindi namin ginagawa yan. So sabi ko sa kanya, tanong ko sa kanya, ito ba ay utos sa mga Kristiyano? Yes or no? Sabi niya, oo. So ginagawa niyo. Sabi niya, oo, ginagawa namin. Ginagawa namin. Sabi niya, ginagawa naman. Iba. So, ibig sabihin, gumagamit din kayo ng langis kasi may langis na may ulit siya. Hindi naman sinasabi na may langis dyan. Ay, may langis, oh. Hindi naman literal na langis yan. Ipit siya eh. Nabulaga si doon, si SLTV doon. Yun ang gusto ko, yung angas-angas, tapos biglang mabubulaga. Yung facial expression niya doon, tawa ko ng tawa. Yung facial expression ba niya? Ha? Sabi niya, actually na-shock siya nung binasa mo yun, ha? Talagang yung facial expression niya, bulaga siya kasi walang Douay Rheims sa kanila. Isang Biblia lang. At saka yung Matthew 18:18 nga, nabulaga rin siya doon kasi sabi niya, hindi naman niya na mababasa sa Matthew 18:18 eh. Eto, basahin ko ha. Sundan mo, tunugan mo. Binasa ko. Sabi niya, nanahimik siya, si Esel. Nanahimik siya doon sa 18:18. So para maunawaan niya, kasi sa kanya kasi tali at pagkakalag. So para maunawaan niya, ginamit ko yung The Message yung Amplified Bible. Kung saan ipinaliwanag ano ibig sabihin ng pagkakalag at ano ibig sabihin ng pagtatali. Yun, doon na siya wala na, nanahimik na siya doon. Wala na si SLTV, dali lang siyang bulagain kasi nakapokus. Walang alam. Oo, walang alam. Walang alam sa SLTV. Ito yung maganda kasi matagal niya tinitira ang punto por punto na tila yata is mali tayo pag tayo nagturo. Nang pasukin siya sa live niya, siya yung nagmukhang wala. Yung nagmukhang wala at nagpapatakip siya doon kay Milo, kay Almasura, kay Larry Silva, pero yung mga taong tinawag niya lahat tiklop kay Romel Palma. Ano yun? Pisil ba yan, nahirapan siya doon. SLTV doon. Ayun ang maganda doon. Sige, tirahin niyo pa punto por punto. At pag pinasok ka, sigurado, si John Ray hindi pinapasok, nasa lang, nasa backstage lang. Natakot kay John Ray si SLTV. Madali lang palang takutin to. Ating tawagin si John Ray, takot na siya. Madali lang takutin. Nataranta na siya sa inyong dalawa eh. Nataranta na siya. Nabigla na siya. Hindi niya namalayan si Buddy Romel nakapasok. Akala niya siguro makakalusot siya kay Buddy Romel. Nang sabihin na kasamaan ako na punto por punto, na siya doon kasi dalawa pala kami nasa loob. Kala niya kasi ako lang isa pagtutulungan nila. Ayun, nandun si Buddy Romel, kinawawa siya na lalo ni Buddy Romel Palma.
Okay. So bago tayo bumalik dito sa Zoom, meron ako na pangakuan na kitatawagan sa sa WhatsApp. Pero try ko lang ha kung dalawa ito sila eh. Kung sino ang magre-ring dito papasok. Okay, ating simulan to kay yung isa. Kailangan na natin. Kung sasagot ba ito? Si Lenjelo? Walang response. Anuhin ko muna to. Ulitin ko yung call sa kanya. Kung sakali na mag-response to o hindi. Ipat ako dun sa isa. Dalawa sila na pangakuan ko eh. So walang sumasagot. Malamang wala na to. Yan lang ha. Wala na to. Hindi na to sasagot. Ito ako sa isa. Ito si 4546. Hello, good evening 4546. Paano yun natin to? Hello, good evening. Good evening, Brother Gento. Oh. Sa Singapore. Yeah. Brother Gento, may tatanong lang habang nanonood ako. Okay, go ahead. Brother Gento, itanong ko nga yung about the marriage contract. Pag ikinasal ka sa mga born again, valid ba yun or invalid? Okay, pag kinasal ka sa born again, valid ba yun, invalid? Ibigay kay Brother Angel Santos. Brother Angel? Actually, ano yan eh, no? Medyo kung titingnan natin ang pagdating sa sakramento, no? Sacrament of matrimony, no? Hindi yan sacramental. I mean, hindi yan sacraments, no? Ang sakramento from the word sacra dapat tanda kabanalan, mento is tanda, no? Dapat ma-institute lang yan from Jesus to the apostles, mga pari, ordained priest lang po magkakasal talaga, no? Kaya sabi nga biblically, no, ano man ang pinagsama ng Diyos, no, hindi pag-iwalay ng tao. Siyempre, whatever you bind here on earth, sabi ni Jesus sa mga apostol, siyempre, pag sinabing pinagsama ng Diyos, mga pari ng Diyos. Ayata, si Brother Angel. Ate, sinasagot ka ni Brother Angel, te. Hindi ata ako narinig. Sinasagot ka ni Brother Angel. Narinig niyo po. Naririnig mo si Brother Angel? Hello, te. Naririnig mo si Brother Angel, te? Hindi yata, bro. Hindi. Wait lang na using ko muna to. Te, Isabel! Hello? Yes? Naririnig mo si Brother Angel o hindi? Hindi ko naririnig. Ikaw lang naririnig ko. Wait lang ha. Ba't hindi mo siya naririnig? Double check ko nga itong isang microphone dito. Microphone USB. Okay naman. Wala akong naririnig. Kahit Sige, wait lang ha. Anuhin ko muna to ha. Baka umina yung volume niya. Sige na, Brother Angel. Hello po, sister. Narinig niyo na po? Narinig mo, te? Hello po, sister. Narinig niyo na? Sister, narinig mo, te, o hindi? Wala eh. Di ko yung... Sister, nagsasalita po ako ngayon. Narinig niyo po? Oo, kaso nga lang, parang may plemas. May plemas. Nalagot, may plemas daw. Si Brother... Ayan, si Brother, yung isa yung nagsalita, malinaw. Malinaw yan. Ikaw. Okay. Si Brother Janto. Okay. So, wait lang muna ha, para maging, ko muna to. Set up ko muna to para maging malinaw sa kanya yung linya. Microphone, Realtek. Yan. Sige na, Brother Angel, go ahead. Hello po, narinig na po ako, sister. Ayan.
Ayun. Ma- Okay na narinig po? ko. Ayan. Kaso nga Clear may na po? problema na. Clear? Okay po, no? So, ganito po yun, no? Hello? Narinig po ako? Aha, yeah. Oh my gosh. Sige, go ahead, Brother Angel. Okay? Go ahead. Okay Yeah, na po. naririnig na po kita, brother. Okay, ito po kasi yung problema diyan, no? Ang nangyari kasi diyan, anong pinag-uusapan dito, no? Yung by valid, no? Tandaan po natin, sabi ni Jesus, no, anumang pinagsama ng Diyos, hindi pa ipag-iwalay ng tao. So dapat daw ang magsasama ang Diyos. So sino magsasama? Yung pari ng Diyos. Kaya nga sa Matthew 18:18 sa KJV version, whatever you bind here on earth, it will bound to heaven, no? So kung sino magbabind and loose, ang mga pari. Ang nangyari po kasi sa kanila, si pastor, no, mga protestante, nagbasa yan ng Biblia, di ba? Pagbasa ng Biblia, nagparehistro lang, kumuha ng license to for marriage to marry, no? So ang nangyari sa kanila, nagbasa, nagkasal. Tingnan mo yung authority, wala eh, no? Ang nangyari kasi sa kanila, nagbasa lang, yun nga, nagbasa na. So yung sakramento po, ng sakramento ng kasal, sakramento patrimony tawag diyan, dapat nasa simbahan. At the same time, dapat nga, actually, yung simbahan po, pinagbabawal yung sa garden wedding na yan. Hindi po, bawal po talaga yan. No? Ewan ko lang sa iba, yun. Pero Yeah. sa turo ng simbahan, even garden wedding, dapat po sa harap ng altar. Altar talaga at sa simbahan dapat magpakasal. So doon pa lang makikita mo yung pagkakaiba. Saan ba nagkakasal yung mga pastor? 'Di ba? Kung saan-saan. Tapos wala naman sila, hindi naman sila pare. They're not ordained priests. So, legal ba 'yon? Legal 'yan sa sa gobyerno. Actually, medyo Yun. Po. Ganito kasi, brother. Nag-apply kasi ako ng abroad. Tapos tong asawa ko, ayaw niyang makiseminar doon sa Catholic. Actually, Catholic kaming dalawa. Yung tito niya, born again, Christ of Church. Ngayon, ayaw niya makiseminar doon sa Catholic kasi ang dami daw seminar ng Catholic. So, dahil paalis na kasi ako, yung magka-flight kasi ako, kaya apurahan yung mga kasal namin. Ayun. Pero, hindi naman ako nagsisimba sa born again. Puro Catholic ako. So, ibig niyo sabihin, for the legal purpose lang sa pag-abroad, kaya kayo nagpakasal sa born again, tama? Opo. Ay. Sa asawa, yun na lang ang sinunod ko. Sabi ko, wala din to. Kasal na to. Bonggang kasal, kaso nga lang, wala din. Hiwalay kami. Kasi nambababae siya. Nakasal lang po. kasi. Nakasal kami dahil may plano pala siya sa akin, pera lang. Gusto niya, sa kanya ako magpapadala ng pera, naiinggit sa mga kapitbahay. Kaya yung kasal namin apurahan, parang rushing ba? Yung ganun. Sandali po, ano po yung status niyo? Ano po yung status niyo ngayon? Ano po yung status niyo ngayon? Yung ba yung kinasal kayo sa born again ngayon po? Ano po yung nangyari? Wala na, naikasal kami sa born again, tapos nag-flight na ako dito sa abroad hanggang ngayon. Tapos nung nabalitaan ko siya, nalalaki. Kaya ayoko na, naghiwalay na kami. Nung umuwi ako, kinuha ko yung anak ko, inuwi ko, hiwalay na tayo. Sino po yung nanlalaki, kasi sister? Kasi may babae siya Sandali. Nang bababae po, nanlalaki. Sabi niyo kanina, nanlalaki. Nang bababae siya. Nabababae. Marami siyang babae uwi sa bahay kahit may bata. Sabi yung ipag ko, ate, kahit tanungin mo dyan sa anak mo, alam niya yan, nakikita niya, inuuwi niya yung mga babae dyan sa bahay niyo. Okay. Okay na po yun, sister. Hindi, ano na po tayo doon? Ano po yung eksaktong tanong niyo po tungkol sa marriage niyo dati doon sa born again? Ano yung tanong niyo po? Short, ano ko na lang yung question ko.
Invalid po ba yun or valid? Hindi na pwede Kaya nga po. magpakasal sa iba? Okay. Ang concern, hindi ba pwede magpakasal sa iba? Okay. Sa gobyerno po, okay, ganito po yan, no? Sa gobyerno, sa atin sa Pilipinas, kung sa Pilipinas kayo, kailangan ipa-annul nyo muna yon. Kung siya naman, magpapakasal siya sa iba, ipapa-annul niya yon. Kailangan may pirma ka. Sa gobyerno lang So kasi yon valid yon, parang civil lang din yon, no? Although may sumpaan pa rin kayo, pero oo, so annul punto. Dito ko na natutunan ang lahat about doctrine ng mga Catholic. Ganito pala, ang dami. Kaya may time ako magtanong sa inyo kung pwedeng magpakasal ulit sa iba, sa Catholic. Gusto ko sa Catholic, ayaw niya. Inaayos ko noon, gusto ko patawarin siya, pero ilang beses ko siya pinapatawad para gusto ko magpakasal kami sa Catholic ulit. Ayaw niya. Ayan, tuloy-tuloy, ng babae siya. Ayoko na. Tagal na kami hiwalay. 7 months kami. Tapos hiwalay na. Wala na. Walang kwenta. Kasi nalaman ko yung purpose niya sa akin. Pera. Kaya niya ako rinas na para gamitin ko yung apelyido niya para sa kanya ako magpapadala ng pera. Ganun. Okay, so kung po yung tanong nyo kung valid po yan talaga sa gobyerno kasi automatic yung kasal ninyo yan, forward yan sa munisipyo and then ifo-forward yan sa Philippine Statistics Authority. Automatic po yun, no? So, naka-ano na sa Senomar nyo yan, ano yan, pagdating sa gobyerno, oo, valid, pero kung yung magpapakasal na sa iba, hindi po pwede yun dahil kailangan niyang i-annul yung first marriage nyo. Kung siya, ng babae, magpapakasal sa iba, hindi po siya pwede unless i-annul niya yun. Pag annulment kasi, meron kayong both parties agreed. Ibig sabihin, pag na-annul yun, dapat nandun ka. Pag ayaw mong mapa-annul yung civil niya yun sa Pilipinas, kasi walang divorce sa atin, hindi ka niya pwede i-divorce. So hindi siya pwede magpakasal. So yun po, ang doon, valid yan sa gobyerno po. So kung magpakasal kayo kung magplano kayong dalawang magpakasal sa pare para maging sakramento later, kayong dalawa. But kung siya po makakuha ng second party o kung sino man, hindi po siya pwede dahil may yung kasal, live-in lang ang mangyayari sa kanya dahil i-annul niya dapat yon bago siya makasal sa simbahan o sa kanino man. Pero nung nagkasal kami sa ibang sekta, hindi ako pumasok. Tuloy-tuloy pa rin ako sa Catholic. Kaso nga lang, nagkukomunyon ako. Dito ko nalaman na kasalanan pala yun. Sa punto doon ko na rin. Kasi lagi ako nanonood. Sa nangyari kasalanan po kasi doon, hindi kayo kasal ng sakramento kasi. Oo. So nagsama kayo na hindi naman sakramento ang medyo sabi nga sa simbahan natin, Bro Jando, matagal na nating hindi sa mga bagong yung tungkol sa marriage, Bro Jando, na hindi Christian, yung hindi Catholic Christian ang kasal doon sa natin para sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Na bagong subscriber yung tungkol sa marriage natin na those who are not married in Christian, Catholic. Okay, so wait lang ha. Ayan. Para mayroon tayong basihan, baka sabihin ng mga nanonood puro lang tayo kwento rito. May basihan po tayo tungkol sa pagiging yung pagpapakasal. Naririnig naman, madami din nagtatanong. Yes, actually marami nang naliwanagan diyan yung mga civil marriage, akala nila civil marriage or Protestant marriage. So, marami na nagtatanong diyan, marami na naliwanagan. Bro Jando, na makikita mo. Ito. So, kailangan talaga Yan, pakinggan mo lang to ha, kasi nasa WhatsApp ka, yung makita, pero pag meron kang monitor dyan, makikita mo. Ito sabi dito, lang ha, sabi ibaba mo bro. Yan. There cannot exist a valid marriage between Christian Catholic persons without being a sacrament. Pause natin doon bro.
Sige. Ano sabi po niyan? Sabi ng simbahan, they cannot exist valid marriage between Christian Catholic persons without being sacraments. Ano yung sacraments? Kasal sa pare. So hindi siya valid sa simbahan. Ay sabi po yan, ayoko naman no. There is no valid, no, marriage between Christian Catholic personnel without being sacrament. Ibig sabihin, yun yung mga civil o protestante, no. Although yung mayroon ako nga sa simbahan na ano yan, no, kasi may vow kayo, legal pa rin sa Diyos daw yan, no, may vow pa rin. But base lang sa turo talaga ng simbahan, hindi kasi sacrament, no. Ngayon, ituloy natin. Parang live-in na rin yan sa ano kasi parang civil na rin yan. Iakit natin, bro. Basahin mo isusunod. Yung kasunod. Sabi dito, those who live in or have only the civil marriage are public sinners. Yan. So, post natin dyan. Sa lahat na nakikinig, ang daming yung mga bagong subscriber. Lumalaking mga subscriber natin. Sa mga bagong nakikinig ngayon, malinaw po yan. Yung mga live-in, civil marriage, public sinners. Medyo mabigat yan, ha? Ang dami po ngayon, mga bagong subscriber na bagong nakikinig. Baka ngayon nila narinig yan, kaya inuulit namin kasi may mga bago pang mga nire-review natin. Public sinners po, live-in civil marriage. Yung Protestant, medyo delikado na rin kasi hindi sacrament yung Protestante dahil si pastor, hindi naman yung pastor, nagbasa lang ng Biblia, nagpastor na, nagkasal na. So sacraments ba yon? Medyo delikado yon. Ang dami din nagtatanong. Kaya doon, dito ko talaga natutunan lahat ng mga pakinggan natin kasunod, Bro Jando. They cannot receive Holy Communion nor the absolution until they marry in the church or separate one from the other. Hindi kayo pwedeng mag-communion. Hindi po kayo pwedeng mabigyan ng absolution. Ano yung absolution? Sa kumpisal yon. Hindi pwedeng magkumpisal until magpakasal po kayo sa pare, sa church. Or mag-separate muna kayo kasi sister, separate naman kayo. Wala naman kayong contact ngayon, physical contact o sexual contact. Okay ka pa. So wala kang ginagawa pang kasalanan ngayon. Ikumpisal mo po yan bago kayo yung ginawa nyong Protestant marriage tapos sacrilege yun na pwedeng maging sacrilege yun, no? Ikumpisal nyo na yon na hindi kayo kasal sa pare, pastor lang. Ikumpisal mo yon na nagko-communion ka, pero pa yung ibang kasalanan. So, para makapag-receive ka ng communion at confession ka, kapatid, sabi mo wala na kayong sexual contact ngayon. So, ikaw may chance ka pa eh. So, ikumpisal mo dahil wala na kayong contact, sister. So, yun po kapatid, no? Lahat ng nakikinig, live-in, civil marriage, bawal mag-communion. Walang kumpisal na mangyari unless may mga may mga condition yan. Itanong nyo kay Father ko may mga condition pa na iba. Medyo may mga bagong condition ngayon yan na bibigyan ng impediments, bibigyan ng penance yung kung ano man. But for now, bawal po yan kung live-in ka hanggat hindi kayo magse-separate muna o civil marriage o yung Protestant, delikado na rin po. Yun po, sister. Ayun po. Paano, brother, tanong ko kasi may dalawa akong sister, nagprotestan yung isa, born again yung isang tigas ng ulo, kahit pinapaliwanag ko lahat, ayaw pa rin makinig. Iisa daw ang Diyos, sabi nila. Natural, isa talaga ang Diyos eh. Iisa ang bakit kayo lumipat sa ibang sekta? Manood kayo sa punto, marami kayong matutunan doon kako naman. Iisa naman ang Diyos, bakit kailangan bang ganito, ganyan, ang tigas ng ulo nila. Kaya sabi ko, bahala kayo. Lag pa ng pinapanood ko, sineshare ko sa kanila. Mga anak. Yung po kapatid, no, yung tanong yung kung valid yung nyo, so sa gobyerno, no, valid po yun, no, so yun. Hindi ako pwede mag-communion hanggang ngayon. Hindi po, kaya nga po i-confess nyo dahil hindi naman kayo, wala naman po kayong contact ngayon sa kanya, isabihin nyo kay Father yan kung pwede kayo mag-communion
Father, Protestant po kaming kasal, pero wala na kami sexual contact at hiwalay kami ngayon. Baka mabigyan ka ng absolution, sister, no? Banggitin niyo yan kay Father kung saan kayo nagsisimba po. Yun po, sister. Catholic. Dito ako sa abroad. Kaya, Walang simbahan dyan, walang Catholic Church. meron na marami. Basta sa Catholic ako nagsisimba. Marami naman akong pinapasukan na simbahan. Basta pa Catholic. Yun nga po, huwag muna kayong mag-receive ng dahil nga dun sa mga nangyari noon na hindi nyo na-confess yung Protestant nyo, nag-live-in muna siguro kayo, tapos nag-Protestant pa. So wala kayong sacrament marriage po. Tapos nag-receive ka ng communion noon. Yun po yung sinasabi ko. I-confess, kasi tuloy-tuloy kayo nagko-communion ka nyo. Yun po yung sinasabi ko na... Nag-receive ako ng communion. Yun na nga. So, sacrilege yun pag So, yun po, pag nagsimba kayo sa susunod, yun na lang yun. I-confess na lang po natin. Para sabihin niya, itanong niyo kung ano pwede niyong gawin. Okay po. Pero nalagi ako nagro-rosary din. Ganun. Hindi rin, kasi naano ko yung talaga ng Catholic. Mas comfortable ako. Okay, salamat po sa sagot sa mga tanong ko. God bless all. Yay! Thank you sa iyo, te. Salamat din. Thank you din. Okay, thank you. So, yan si Ma'am Isabel Constantino. Teka, napansin ko masyadong mahina ang aking microphone. Wait lang muna ha. Okay. So, adjust muna ako ng microphone level ko dito kasi sobrang mahina yung aking boses. Ayan. So, proceed na po tayo sa next tatanong naman ngayon. Ate mo nang i-welcome. Diyan mas Brother Wendell pala. Brother Wendell Talibong, pasensya ka lang. Ngayon ko lang nakita. Brother Wendell Talibong, good evening. Nakasagot na nagsagot na ako kanina. Nakasagot na pala kanina. Ay, ngayon ko lang nakita. Saka ba kasi galing? Syempre, alam nyo na, daddy's had to work. Okay, dito naman tayo ngayon kay Stephen. Stephen, good evening. Good evening po, Kapuntos. Hello? Hello po. Hello. Ask ko lang po yung mga verses para sa mga kumukontra sa Nazareno. Mga verses na kumukuha sa Nazareno. So, ito ibigay niyan ka, Brother Wendell, pasagot niyan. Brother Wendell, ano daw ang mga verses para sa kumukontra sa Nazareno? Isa na dyan, yung talata na mabasa sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Yun, common talaga yan na ginagamit ng mga anti-Catholic. No? Ang kaugnay sa sacred images, yun ang ginagamit nila. At hindi lang yan, yung prosesyon, yun din ang tinitira nila dahil sa Nazareno, merong prosesyon. At kung tignan natin ang mabasa sa Psalm chapter 45 verses 15 up to 17, may basa tayong prosesyon diyan. Yun, pwede niyong sulat yan o screen shot yung verse na yan para sa mga ginagamit nila. At yung sabi nila, bakit grabing mga tao na sumusunod sa imahe? Hebreo Kapitulo 13, versikulo 7, yun ay paalala, no, sa ating Panginoong Hesus
Noon nga may prosesyon na nangyari kung gamitin natin ang tinatawag na New Living Bible sa Matthew chapter 21 verses 9 up to 12. He was in the center of the procession, and the crowds around him were shouting, "Praise God for the Son of David. Bless the one who comes in the name of the Lord. Praise God in the highest of heaven." The entire city of Jerusalem was stirred as he entered. "Who is this?" they asked. And the crowds replied, "It's Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." So, may prosesyon sila sa panahon ng ating Panginoong Heso Kristo. Makita natin. Pero ito ang palaging inaatake nila. Pero sabi nila, bakit maitim? Nagiging negro ba ang ating Panginoong Hesus? Well, kung ang kulay na naman ang kanilang gagamitin, parang di yata nila nabasa ang awit ni Salomon, Kapitulo 1, versikulo 5. "Ako'y maitim, ngunit halina." Oo. So, yun ang mabasa natin dahil gusto sila letra por letra kasi, no? So, ilan lang yan sa mga talata sa Biblia na pwede nating gawing sagot sa mga kumukontra sa kapistahan ng Poong Nazareno. Kapatid. Thank you po, Brother Wendell. Ayun lang po sa tatanong ko. Thank you. At kaugnay naman sa mga paniyo, pwedeng gagamitin mo ang Gawa Kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 12. Then makita natin diyan na mga tao ay gumagamit ng paniyo at napadaiti ito sa katawan ni San Pablo noon. At yung panyo na yan ay nakapagpagaling sa mga may karamdaman at nakapagpaalis pa ng demonyo. So, yun, makita natin yan sa Gawa Kapitulo 19, 11, 12, kapatid. Thank you po. Ayun lang po. God bless you po sa lahat. Thank you. Okay, thank you sa iyo, Brother Stephen, sa iyong iyong katanungan. Sa yan? Stephen, no? Okay. So, doon naman tayo ngayon sa isa pa, alas 10:03 na, isa pa, last na lang siguro ito, Ryan Dake. Ryan Dake, good evening. Hello po, good evening. Hello? Hello po. Yes, hello, go ahead, bro. Okay na. Okay na po, rinig na ako. Yes. Okay, magandang gabi po sa lahat. Ang tanong ko lang po tungkol sa spiritual warfare po. Go ahead. Ganito kasi sa bahay ng nanay ko doon sa kabila, doon kami lumaki. Simula na nag-asawa na kami, nagkabukod na kami, bumukod na kami. So ngayon, nakatira na lang doon, nanay ko na lang. Kaya lang, ang problema ito talaga. Merong occult paraphernalias doon sa bahay ng nanay ko. Pwede ko ba yun i-deliverance? Okay, at ibigay kay Brother Romer. Brother Romer? Okay bro, so may occult paraphernalias doon sa inyong bahay, sa dating bahay, pwede ba i-deliverance? Opo. So yun ang tanong mo. Opo, yung pong tanong ko kasi matagal na po akong sumusubaybay sa punto por punto. So, ang una kong prinases, sarili ko, kasi dati rin akong naniniwala sa occultism, sa tawag diyan, albularyo. Bilib na bilib ako diyan sa albularyo dati.
Pero simula nung nakinig ako 1 year na lumilipas, ayun, trinasis ko muna yung sarili ko, sunod yung pamilya ko. Tapos ngayon, ang plano ko naman, lobe ng Panginoon, yung sa bahay naman ng ermat ko na dati namin tinitirhan kasi yung nilagay doon na ukol paraphernalias, ako rin ang may kasalanan noon kasi nung time na yon ako yung nag-udyok na ilagay yun doon. May halaga yun na 10,000 yata yun yung baon na yun na nakalagay doon na merong mata na isa tapos pampaswerte daw yun. So una ko munang sinira yung sa akin. Una ko munang sinira yung sa akin. So ngayon, hindi ko magalaw-galaw yung sa bahay kasi sabi po ninyo na kailangan papayag yung nakatira doon sa nanay ko. Ayun po. So sa inyo man yun na bahay bro kasi Opo, anak ka nung man. mga Anak ka opo, man. ha? Anak ka. Kaya mo, Anak ka. Sige. kaya mo yung okay po, sige po, sorry. Tuloy. Sige, go ahead po. Patuloy po. Yun, bahay po, doon po kami nakatira mga bata pa kami. Tapos nung mga nag-asawa na kami, na kami, nagbukod na. So ngayon nanay ko na lang yung nakatira doon kasama yung kapitbahay niya, yung kapatid ko, bisita lang doon. So yun, so gusto ko sanang i-break yung nakalagay doon, gusto kong sirain. Kaya lang, yun nga, iniisip ko rin kasi yung retaliation, kung hindi man ako ma-retaliate, iniisip ko yung nanay ko rin kasi hindi siya nagkukumpisal din. Parang gusto ko rin kasi i-process yung ermat ko para nang sa ganun. Pag gawin ko man yun, hindi rin siya balikan. So ganito bro, sa iyo man yun na ikaw man ang naglagay noon. So ikaw talaga ang magkuha. So kung saan na parokya po kayo na nabilong, doon po ninyo i-surrender kapag alam naman ng pare kung paano i-break yung mga ganon, tapos ikumpisal mo yung yung paglagay mo doon ng yung paraphernalias doon sa inyong bahay dati. Tapos yung mama mo, ay pagkumpisal mo, tapos i-catechize mo, i-empower mo, kung siya lang, i-empower mo talaga. Tapos pagkatapos niya makatechize, punta po ng Sacrament of Confession, magkumpisal, tapos dalhin nyo na lang po yung yung paraphernalias kung ayaw ninyo na ma-retaliate kasi huwag nyo pong isipin yung retaliation na yung kahit pagka ma-retaliate ka talaga. Yung So, sa akin, oo. yung sa akin po, bro, hindi talaga ako natatakot sa retaliation. Inisip ko lang yung ermat ko yung kasi hindi pa siya ganun ka Although kasama na din yan bro kasi yung fear din, kaya nga sabi ni Padre Darwin, don't feed the devil through fear. So yung kapag ka ganun, kasama na yan kasi ang dami na ngayon talaga na nag-iisip ng retaliation ganyan. Ang importante kasi yung mapunta tayo sa sacraments of confession, yun po ang pinaka-importante kasi tapos mamuhay ng kabanalan kasi yung retaliation wala talaga yan kapag ka manageable. Ito lang, kapag ka manageable yung yung retaliation, ibig sabihin effective po yung prayer. Pero kapag ka hindi na po manageable talaga yung yung retaliation, mabigat na talaga. So may demonic na demonic opening. So kailangan po niyan kapag merong demonic openings kasi nandun po yan sa occultism, third eye, traumas, and sinful lifestyle kapag meron ganyan. So kailangan po yan na ma-process kapag hindi na-process, delikado po. So yun lang, ibigay ninyo po yung yung occult paraphernalias doon sa sa parokon niyo kung saan man kayo na na parokya na alam naman nila kung paano okay. Ano pala bro, yun ang naglagay pala doon yung talaga yung tawag nito, yung albularyo mismo pala kaya na sumama. Nakapunta yung albularyo doon mismo. Sigurado po talaga yung contamination kasi yung albularyo kasi isa din yan nagdadala ng contamination doon sa bahay kasi punta mo. So kailangan po bro na i-empower mo muna yung nanay
Kasi yun man Oo. talaga ang importante, hindi talaga yung diretso deliverance, yan man talaga ang update. Opo, sige. Kasi nung una, yung ginagawa namin nung una, hala sige, deliverance. Ang nangyari, wala talagang, yung, merong Oo. healing. Meron talagang, yung instant healing. Meron total healing talaga. Pero doon sa mga mabibigat na kaso, ang tagal, karabing tagal. Kaya nga doon pala i-process doon sa sarili. Yun ang pinaka-importante pala eh. So Okay. nung na-update na ang sa exorcism yung ministry, grabe smooth talaga yung yung takbo ng yung sa mga kaso. Ang dali lang talaga na resolve. Yung iba 1 month lang. Grabe yung oppression, grave oppression. Magsasalita na yung yung mga magkukulam, mga demonyo, mga ganyan. Pero ang dali lang, 1 month lang. Kasi nakikipag-cooperate sila kaagad eh. Yung cooperation talaga, yung mga narrative yun, ganun. Grabe yung healing na nangyari ngayon. Dami. Meron nga kami na isang foreigner ha, Opo. pumunta lang talaga siya doon sa Bohol. Pakasal sila. Alam mo, for 3 years yata yun siya na, tagal na niyang hindi pala 3 years, tagal na niya na nag-dialysis. Alam mo, doon lang sa kasal. Ngayon, kasi 3 times a week yata yun siya dinadialysis. Pero pagkatapos ng kasal, pag-uwi niya doon sa yung sa Florida, alam mo, sabi ng doktor, himala. Bakit? Iba pa yun na relihiyon ha, ibang relihiyon. Himala kasi nawala yung hindi na siya dialysis ngayon. So, ganun, i-process lang talaga ang sarili. Ibang relihiyon nga yun eh. So, ibang religion yun. Yung Baptist, yung born again. So, grabe po talaga ang yung kapag pre-process po yung sarili natin. So, wag kayong matakot. Wag niyong pangunahan talaga yung demonyo na yung sa Bali, retaliation. Meron talaga. Normal po yan sa atin kasi kapag sa spiritual warfare, buong buhay po natin yan eh. Hanggang sa kamatayan. Pagka namatay tayo, doon wala na. Mawawala yung ang pinakaano lang yan sa last judgment kung saan tayo ilagay, kung paano tayo namuhay, yun po talaga ang babasihan ng Diyos sa atin. Kasi yun po ang pinaka-importante, ang langit. Kaya nga, pagka nandito tayo sa mundo, ang demonyo, ang dami talaga sa paligid lang. So, ano po bro, process lang, i-catechize yung mama mo. Yun po ang Doon lang ako nahihirapan sa ermat ko na ayaw sa mother ko na hindi pa daw siya handa magkumpisal. So lahat ng mga may kinalaman na kumpisal na video galing sa punto por punto, sinesend ko sa kanya, pinapanood ko. Kaya lang mas maganda pag sinabi niyang napanood niya, hindi pa daw siya handa. Mas maganda tabihan yung nanay mo kasi kapag send ka lang ng video, inaano lang yan. Yung yun nga. One time nga po. Hindi yan tinitingnan. Tabihan mo talaga. Minsan saglit lang yung pinapanood. One time nga na isang beses nung hindi pa ako kasal, tapos ginamit ko yung deliverance prayer. Inaubo siya noon, inuubo. Ngayon, nandun pa yung occult, hindi ko pa nagagalaw yung paraphernalias. Ngayon, deliverance ko siya, ginamitan ko siya ng deliverance. Pero hindi pa ako kasal noon. Tapos, ang nangyari, yung ubo niya, nawala. Yung ubo, lumipat sa akin. So, almost 1 week din akong inubo. Tapos yun nga, talagang bumalik talaga sa akin. Talagang natutulog ako, nakaupo lang ako. So, yun, ko, kaya sinikap ko talagang makasal nung time na, ito lang ako nakasal, December 16 lang ako nakasal last year. Kaya pinilit ko talaga makasal. Yun ang pinaka-importante bro. Huwag talaga deliverance diretso. Process talaga. Kasi yun din lang kaya talaga. Yun din po lang kaya natigilan ako yung sinabi mo na wag basta-basta deliverance, kailangan talaga i-process. Kaya yun po, yun lang din yung inaalala ko, yung pare dito sa amin. Kahit hindi po kahit hindi exorcist priest, kahit kura paroko, okay naman. Nag-ano man talaga, dito din sa mga Franciscans, ang dami ng sinurrender na habak. Merong dito na kapitbahay namin, ang niya, hindi siya makatayo. Grabe. Isang buwan, naka-wheelchair siya. Nakatayo naman, pero meron talagang saklay. Tapos, nagpa-deliverance siya sa mga Franciscans. Wala talagang healing nangyari. So, tumawag na sila sa akin kasi nandun ako sa Bohol noon. So, sabi ko, lahat ng mga habak, lahat ng mga paraphernalias na mga feng shui, mga Chinese lucky charms,
i-surrender niyo doon sa Franciscan. So, sinurrender nila, bit-bit nila, dalawang eco bag malalaki. Alam mo, Dami. pagka kumpisal nila doon, nagsabi ko, kumpisal kayo ulit, magpa-anointing. Pagka kumpisal, anointing na, alam ninyo anong nangyari? Nakatayo siya. Oh, Nakatayo galing. talaga. So, ganun pala, kapag mag-deliverance tayo diretso, without proper disposition, walang preparation, walang healing talaga. Mas mare-retaliate pa talaga tayo. So, yun po ang experiences namin. Grabe yung experiences. Yun ang talagang nagtuturo talaga. Kasi merong mga experiences sa Manila, nilang Patricia, na wala kami. Meron din sila, meron kami na mga experiences na wala sila. So, more on sharing sa mga ganyan, ang daming natutunan. Grabe talaga, ang daming mga, kasi na-update kasi kaya nga yung mga demonyo takot na takot pagka na-update yung sa exorcism kasi hindi yung nakastick ka lang noon sa una nung nakaraan na may update talaga yan. Kaya nga po pala dito sa din sa mga Franciscan meron silang exorcist noon, pinastop sila ng superior kasi na-retaliate sila. Yun ang pinaka-retaliation. Kapag ka tumigil ka na, yun po ang pinaka-retaliation talaga. Once na natigil. Kasi naging nanalo yung demonyo eh. Kasi yun pala, bakit nare-retaliate yung mga religious na mga exorcist dahil yung community nila mismo, yung iba hindi sumusunod sa rule, hindi sumusunod sa yung sa vows nila. Kaya pala kapag nandun sa community, ang daming nare-retaliate. Noon nga, nung pagdating ko dito, ako pang sinisi nila, bakit na-retaliate yung mga daw nila, yung mga kasamahan, bakit lumabas, bakit nag-asawa. Sabi ko, hindi akong dahilan yan. Sila, kasi sila mismo ang nagdadala ng sarili. Hindi dahil sa mga exorcist o sa case officer, hindi. Sila talaga mismo ang hindi faithful doon sa vow, mare-retaliate ka talaga. Kasi doon man talaga nagkukumpisal. Kaya nga kapag nandito ka na sa field na papatigilin pa nga nila yung pare na deliverance kapag emergency tapos nagbe-bless ng mga exorciser. Sabi ko, punentahan ko talaga yung kumbento. Sabi ko, wag nyo, pare, bakit kayo titigil sa bless ng sacramentals? Pare naman kayo, hindi naman yan. Grabe yung hindi kasi yan tinuro doon sa amin, doon sa mga Franciscan, hindi yan tinuro. Mga ganito na meron nga kaming kasama na yung madre, ibang congregation, merong habak, nagbebenta ng habak, Franciscan, nagbebenta ng habak. Ang dami ninyang habak, pumunta nga dito nung novice kami, nagbebenta sa amin, sabi ng superior, oy, grabe sister, nagbebenta ka ng habak na madre ka, alam ninyo, pagka ilang taon lang na ganyan talaga siya, nabuwang talaga siya. Hanggang ngayon, nandito yan sa bukid noon nandun sa kwarto kinulong. Dahil po doon. Dahil po doon, tinanggalan na nga nila ng kuryente kasi tinusok ng isang beses yung ilaw ng kutsara at talaga na kuryente. Kaya nga pinutulan hanggang grabing baho na. Yung kapatid yun ng prayer namin. Yung kasama ko na prayer, kapatid niya na madre, nabuwang dahil sa habak. Grabe po yung habak, epekto ng habak. Siya nagbebenta So, yan po, tanggalin ninyo, surrender ninyo sa pare. Yan ang pinaka-importante. Kumpisal talaga, ulit ka ng kumpisal. Kasi hindi mo pa na-renounce. So, hindi mo na na-renounce, hindi mo natanggal. Ang pinaka-importante na yung renouncement na hindi mo na uulitin. So, yun lang po. Okay. Okay po. Maraming salamat po sa magandang sagot po. Thank you po. Okay, Thank you. Back to you, bro, Jan. Thank you. Bro, Jando. Bro, Jando. Ay, nawala na. Bro Jando, gising. Bro Romel, nandiyan ka po ba? Baka may pinuntahan. Bro Jando, nasan ka na?
So, mag-ano na tayo, mag-ending na po tayo. Pasensya na po sa dalawang hindi nakapag-ano, medyo late na po. Bukas po, agahan nyo na lang, no? Sister Annabel at Brother Vivo or Sister Vivo. Bukas po, maaga na lang po kayo mag-raise hand para mas ano, no? I-prepare na po lahat ng nagtatanong para, kasi kanina walang naka-raise hand tuloy yan, no? Medyo na-late tayo, nagsabay-sabay. Na-late, tas nagsabay-sabay tuloy. So maaga po tayo bukas, no, para ma-address yung mga katanungan natin. So Bro Jando, nandiyan ka pa ba o wala na ba? No, kung wala na siya. Bro Romel, nandiyan ka pa ba? Okay, bro Wendell, nandiyan ka pa po ba? Yes, bro, tapusin na Okay. natin to. Okay, so huling paalam huling paalam. So, huling mensahe na po tayo, no? Umpisa natin kay Brother Romer. Brother Romer, huling mensahe po. Okay, maraming salamat po ng una sa Diyos at sa mahal na ina sa gabing ito, at sana po lahat po ng mga nakikinig meron pong madala na mga aral na maisabuhay po natin araw-araw. So God bless po. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Angel. Amen. Praise the Lord. So, dumako na po tayo kay Bro Romel Palma. Huling mensahe, Bro Romel Palma. Wala na yata si Brother Romel Palma. Brother Junri, nandiyan ka pa ba? Brother Junri? Yes, Brother Angel. Wait lang. Ayun. So, mensahe po para sa mga kapatid nating mga taga-subaybay. Yun po, so Huling sana marami tayong napulot na magandang aral ngayong gabi nito mga kapatid, no? So papulit pasalamat palagi sa Panginoon Diyos at kita-kita po ulit tayo bukas sa ganitong oras. God bless all. Back to you, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. So muli, dumako naman tayo kay Brother Wendell Talibong po sa huling mensahe natin. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nagsubaybay. Napansin natin na meron talagang tumanggap sa sakramento, nagpakasal talaga, lalo na yung mga live-in, no? Praise God. Amen. Huwag kalimutan talaga na ang standard ng Diyos para tayo makapasok sa langit, hindi yun magbabago. Sa Hebreo Kapitulo 13:8, si Jesus, siya noon, ngayon at magpakailan man. So ibig sabihin, ang standard ng Diyos, di yan magbabago mula pa noon hanggang ngayon at magpakailanman. Kailangan natin na mamuhay tayo sa estado ng grasya. Dahil kung wala tayo sa estado ng grasya, pag meron tayong mortal na kasalanan, Catechism of the Catholic Church 615, diretso tayo sa impyerno pag tayo'y mamatay. Sana makamit natin ang langit. Maraming salamat po. Amen. Praise the Lord. So yun na. So hindi magbabago yun. Ang sabi ni Jesus sa huling araw, ang salita akong kakatol sa inyo. So yung mga salita niya sundin at hindi na mababago. So Bro Jando, nandiyan ka na ba? Sabi nung si Bro Jando, lulubog lilitaw. So wala na si Brother Jando. Brother Romer? Palma? Okay, so panghuli na po, no? Muli, no? Maraming salamat. Unang-una po sa Diyos, sa kanya lahat ang papurit pasasalamat, no? Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At thank you rin po kay Mama Mary, no? Paalala po sa lahat, no? Ng ngayon, no? Translasyon, ang pinakatema nila, no, unang Samuel 15:22, ang sabi dito, mas mabuti ang pagsunod, no, kaysa mga handog. So obedience is better than sacrifice. So pagpapaalala po sa lahat, no, pagpapaalala sa ating lahat sa buong mundo, no,
sa pagpapaalala, no? Ano man ang sakripisyo mo, ano man pag-ano mo yan, pagpoprosesyon mo yan, o kung wala tayong pagsunod, wala rin. Sabi ni Jesus sa 1:8:31, no? Sabi, kung patuloy kayong susunod sa aking mga turo, kayo ay tunay na mga alagad ko. So, ang mga tunay na deboto, no? Sa ating pong Nazareno, tunay na mga Kristiyano, ay dapat masunurin na sa turo ng Kristo at sa turo ng simbahan. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. At dumako na po tayo sa huling panalangin. Okay. Wala po. Bro Jando, nandiyan ka na ba? Baka nag-brown out doon. So, pwede ba yung Bro Wendell, maghuling panalangin na lang, banggitin na lang, o kaya, meron ka bang pwedeng dyan na Saint Michael the Archangel, o may Sige, pakita? banggitin na lang natin. Sige O pa. August Queen. In the name of the August Father, of Queen. the Son, of the Holy Spirit. Amen. O August Queen, Our Lady of Angels, who received from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions with Saint Michael the Archangel as head, so that under your orders they may chase the demons, combat them everywhere, and refresh their boldness and drive them back into the abyss. Who is like God? O good and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guard us. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Good night, everyone. Wala na si Brother Jando. Bukas na, kita-kits po tayo bukas ng gabi uli. Same time, same place.
Okay. Hello. Hello? Wala na? Na ako. Okay, nandito na lang po muna tayo sa gabi nito dahil lagpas na po alas 10. Alas 11 na po malapit. Gusto na po. So, babay na lang po muna at kita-kita. Gusto na po tayo ulit bukas ng gabi dito lamang sa Punto por Punto. Maraming salamat po. And, wait lang ha. Ano naman to? Bye-bye. Tapos na, Brother Jando. Nagdasal na si Brother Wendell.